Pod Network Entertainment. Alam mo yun? Kasi parang nako-confuse siya eh. Anong gagawin niya eh? Dahil wala na siyang crush. Parang yun ang main concern niya. Wala na yung crush niya, work bestie niya. At saka palawa, ang concern niya, puro pangit ang kaopisina niya. So yun nga, you have to evaluate yourself. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner. This is a podcast for the working class. At syempre, bago natin simulan ang usapan, please like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, Apple Podcast, at kung gusto nyo makita yung video podcast, mag-subscribe kayo sa The Pod Network Entertainment's YouTube channel. Yung pagsasubscribe, maliit na bagay yan sa inyo, pero sa amin, napakalaking bagay. So, malaking bagay. Please, ganun lang ng ganun. Okay? Click lang ng click. Tama. O, yun. Meron po kami mga social media accounts. Ako personally, Stanley Chi sa lahat ng social media. Hanapin niyo po ako sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at kung saan-saan. Meron din pong Suplado Motors. Please follow sa Facebook, Instagram, TikTok. Nagulat ako doon. At ang co-host kong si Zar. CRSP. Ang inyong career coach. Is at on fire. Oo. Upwork expert. May LinkedIn profile. Oo, connect with me on LinkedIn. Tapos may kita niyo yung mga activities ko doon. May kita niyo yung mga sinusupport ko mga open jobs. So, follow lang. Ano pangalan? Zar de los Reyes 1. At yung my other office. Diba? PH. Ayan. Philippines. Soon to be developer. At syempre, happy our homies sa Instagram. Nandito na naman tayo. Yan! Hello! Please follow them sa Instagram. And kumusta kayo guys? Jasper, gusto kong tanungin ang experience ng pagpe-perform sa stand-up comedy show ng Ina Mo. Show ng Ina Mo! Sobrang memorable kasi nakikita ko si Zar, tinutulungan niya si Tita Babe. So, nagtataka tuloy ako, may sequel ba na mag-stand-up si Zar? Well, nasa sa kanila yung kasagutan kung gusto pa nila o ayaw na nila. Pero at least, sinabi ko sa'yo na nila. Hindi, di ba? Hindi naman ako nag-stand-up eh. Nag-coach lang ako. Okay. So, di ba sinabi ko naman sa'yo, natutuloy ko. Pero dapat memorized ko. Photographic. Okay. Yung performance ng nanay mo, from 1 to 5, ilan over 5 yung para sa'yo? Tingin mo? Okay. Maging safe tayo. 3 over 5. Neutral. Neutral. How about the crowd, the audience reaction? Ako, get out of my sight. 5 over 5. How about you, Jeff? 5 over 5. Siyempre si Tita Babe dyan. Bakit ikaw wala kang kasama? Si Zeke tsaka si Jasper, di nila yung mga magulang. Hindi, kasama namin yun. Kami nagbayad ng magkain. Grabe. Wala kang guest, pare. Sa susunod, meron. Nalilang, ilan taon ba yung mommy mo? Nasa 60s. 60s. Okay, buti na lang safe. Kasi tinawag ko siyang tita. Tapos inisip ko, oh my God, baka mamaya, nasa 40s lang, 50s. Yung 60s na yun, ilang taon? 60 ano? 65. Uy, konti ka-age lang ng mom, halos ka-age ng mom ko. Konti lang ang lamang ni Tita Babes. Oo. Kaya pala pasok na pasok yung humor. Pero nag-iisang anak ka lang. Uli ko iho. Aba. Nag-iisang tagapagmana. So, ang eredero. Eredero. Baliw. Ano pala may no? hasyenda Tagapagmana, no? Oo, may hasyenda sila sa Angono. Grabe. Wow. Laki nga ng bahay nila eh. Dito to yun. May mga grills doon sa labas. Okay. Office confessions tayo, mga Immortal. Yun, no? Kasi may mga nagpapadala ng mga katanungan sa atin. Kailangan ng tulong. Kailangan ng motivation, or siguro wala silang mapagsabihan. At ang nagbigay ng sulat sa atin, namang problema kasi yung best friend niya sa trabaho at yung crush niya nag-resign. Crush? Okay. Okay, so babasahin ko na yung sulat. Yung crush ito niya. ay nanggagaling kay Ruben. Ruben? Okay, Ruben. Ruben. Dear Underpaid Podcast, ako po si Ruben na nagtatrabaho sa isang lugar sa Quezon City.
medyo medium-sized company po kami. And at least mga almost 55 employees po kami sa Solid. opisina. Meron po akong work bestie doon Bestie. na itago natin sa pangalang Jennifer. Jennifer! Kaya tayo nasisita ng mga listeners nila eh. What's up? Si Jennifer ay ang aking best friend / crush. Iisa lang pala. Oh. Yun. Matagal na kaming magkaopisina at umabot kami ng 3 years Tagal na na mag-best magkasama friends. sa office. Na friend Sa zone. friends. Pero ang isa sa tampo ko sa kanya ay hindi niya sinabi sa akin na nag-a-apply na pala siya sa ibang kumpanya. Okay lang yon, maintindihan ko dahil alam kong maliit ang sahod namin. Pero laking gulat ko na lang nung bigla siyang nagpasa ng kanyang resignation letter sa HR manager namin na aksidente kong nakita dahil may pagkachismoso ako. Chismoso. Oh. Chismoso. Ikukwento ko kung paano ko nakita ang kanyang resignation letter. Minsan akong pumasok sa office ng aming HR manager at nakita kong nakalapag ang isang resignation letter. Laking gulat ko na lang na ang nakapirma ron ay si Jennifer. Ang nangyari po noon, nung nakita ko ay bigla ako nalungkot, nasaktan, and I felt betrayed. Kawawa naman. Ano po ang gagawin ko? Dahil una, wala na akong bestie sa office. Pangalawa, puro pangit ang mga kaopisina ko. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Okay. Pangatlo, wala na po akong inspirasyon sa office namin. Ano po ang gagawin ko? Kung kayo po ba ay nasa sitwasyon ko, maghahanap na rin po ba kayo ng ibang kumpanyang papasukan? O maghahanap kayo ng ibang crush sa office? Wala ang options eh. Who? Sino na kaya ang bagong crush ko? Laki ng problema mo ah. Please help me, Underpaid Podcast. Sir Stan, Ms. Zar, Tol, Jasper, and Tol. Tol. Jabroni Tol. Chef. Hindi makamove on. Looking forward to your answers at sana matulungan niyo ako. Nagmamahal, Ruben. Ruben. Thank you, Ruben. Ayos ah. Oh, Zar, ikaw naman na magbigay ng payo. Alam mo, kailangan mo una i-prioritize kung bakit nandyan ka sa office. Like, is it because you need to work to pay the bills? Or, alam mo yon, kasi parang nako-confuse siya eh. Anong gagawin niya eh? Dahil wala na siyang crush. Parang yun ang main concern niya. Wala na yung crush niya, work bestie niya. At saka So, palawa, ang concern niya, puro pangit ang kaopisina niya. So yun nga, you have to evaluate yourself. Evaluate mo muna sarili mo kasi bakit ka nandyan sa trabaho na yan? Yun na lang muna. Yun ang first step. Bakit ka nandyan? Second step, if you feel na madali lang masolusyonan yung wala kang crush sa office kasi hindi mo naman kailangan ng crush sa office eh. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Kailangan mo ba ng crush sa office? Kayo, kailangan nyo ba? Nope. Puro kayo lalaki rito eh. Alam mo magkakrush ka pa, man crush, di ba? Oh.
Why not, di ba? Pero Magkakras. pero there are a lot of ways to get crushes. Pwede yung siguro mga babae dun sa kabilang office, for Ay. example. School. Or maybe, maglagay ka ng picture ng work bestie / Oo. crush mo. Sa desk mo. If you're, or niligawan mo ba yan? Or ligawan mo na lang Oo. para hindi na siya crush. Di ba? Oo. Tapos, Mas di ba, maganda nga- solusyon yun eh. Mas maganda nga ngayon na, di ba, technically, Oo, medyo opportunity na alis siya. Hindi kasi na sila magkatrabaho. Hindi na sila magkatrabaho. And hindi na alimbawa, di ba, parang Oo. opportunity mawawala siya. Pwede mo na siyang Oo, pwede ka habulin, na pursue, Oo. purchase ang sabi. I-purchase. Bilhin no? Grabe. Sorry. So wala nang kung iisipin mo, mas makakilos ka na, mas makakaporma ka na. And if binasted ka, hindi na kayo office mates. Oh, Di ba? Oo, walang awkwardness. Tsaka, ano pangalan? Ruben. Si Ruben. Ruben. Anong nickname ni Ruben? Robert. Ben or Rob? Robert. Ben. Tsaka, Ruben, kung yan talaga yun, magsistay yan. Kahit nag-resign yan. Ganun talaga yun. Oo. Kung talagang friends kayo, syempre, di ba, she would make time for you. Yes. Oo. Unless imaginary lang pala lahat to. Delulu. Oo, delulu. Oo. O Ruben, ano masasabi? I mean, tama naman kasi yun nga, as Zar said na hindi tayo pumapasok sa office para maghanap ng inspiration or magkaroon ng crush. Technically, that pupunta sa work para mag-work and to Oo. make a living. Oh, ang inspiration mo talaga Side hustle is mo yung lang yan. mga bills to pay. Yan. Si Yung Judith. mga- Hindi si Oo. Jennifer ang inspiration. Si Judith. Uy, yung mga- Jeff, ikaw, naranasan mo na ba na nag-resign yung work bestie mo? Hindi pa. Hindi pa. may work bestie ka Wala ba? naman akong work bestie. Oh! Grabe. Pumapasok ako para sumweldo eh. Tama, Mm. tama. Oo. Okay. Yun ang motivation ko. Ako nag-resign yung work bestie ko, sumunod ako. Oo. Okay. Ruben. Ruben. Maraming salamat sa pinadala mong message sa Facebook page ng Underpaid Podcast. Robert. Nasa Discord din tayo. Tsaka nasa Instagram. Yan. Robert. Pwede naman kayo mag-DM doon sa mga immortal na nakikinig. Or maghanap ka ngayon. ng crush doon sa Discord. Sa Discord. Alam mo, mukhang wala ka namang problema sa trabaho mo. Nagkataon lang na pangit ang lahat ng mga kaopisina mo. Gaya ng sinabi mo kanina. Grabe naman. Ay, according to him, di naman natin nakita kung sino yung mga kaopisina niya. No? Perfect ka ba, Ruben? Oo. Ikaw pala yung kaopisina, Stanley. Nag-resign. Wala nga kaopisina eh. Taga One News pala. Hindi. Everyone. Nag-resign ka nag-resign ng iyong work bestie sa office. You felt betrayed. Alam mo, hindi tamang ma-betray ka na yung nararamdaman mo dahil kahit na work bestie kayo, may kanya-kanya pa rin kayong mga careers. Mhm. Hindi naman niya kailangan magpaalam sa'yo na magre-resign na siya. True. 'Di ba? Nagpasa siya ng resignation, aksidente mo nakita, edi nalaman mo in advance. Pero magsasabi naman siya talaga sa'yo na magre-resign na siya. And tama yung sinabi nila Jasper tsaka ni Zar. Hindi ka naman nandiyan para manligaw. Hindi ka naman nandiyan para makipagchismisan. Oo, it's important to have a work bestie para at least kung may problema ka, may mapagsasabihan ka. Kaya lang, baka mamaya may iba kang kwentuhan dyan tapos kumalat sa buong opisina. Lagot ka. 'Di ba? Malalaman ni manager. So, ang suggestion ko, trabaho ka muna dyan. Mukhang wala ka naman problema sa kaopisina mo tsaka sa mga managers, sa sweldo. Hindi naman yan ang nireklamo mo. And then, kung gusto mo ligawan si Jennifer, diligawan mo na. Ito na yung sign. Dahil lang, work bestie to crush siya. Ngayon naisip ko, may asawa kaya tong babae. Wala naman siya Kasi hindi siya hindi siya nagpaalam. Kung meron ka. Hindi siya nagsabi doon kay Ruben eh. Hindi naman siya nagsabi. Oo, so kung parang ilang wala taon siyang siya. pakialam. Wala eh. Kulang sa details, no? Pero, kung pareho kayong single, wala namang masama kung liligawan mo siya. Oo. Ngayon, kung pwede pa rin naman kayo maging work bestie kasi kahit nasa ibang kumpanya siya, pag nagkwento ka sa kanya, maintindihan niya dahil Nagkatrabaho. kilala niya kung sino yung Oo. mga katrabaho mo.
Diyan siya galing sa kumpanya nyo eh, di ba? Oo. Yung tampo ni Ruben. Tampuhan lang yan. Oo. Tampororo Oo. Oo, So eh. nagtatampo siya kasi nga hindi siya sinabihan. May alam ka naman sa'yo magpaalam, HR ka ba? Oo. Totoo Parang naman, sinasabi niya, friends tayo. Tapos hindi mo ko sinabihan. Alam mo, kausapin mo yung yung best friend, work bestie. Kasi kung gusto mo ng clarity, di ba? Oo, ang unang makakaalam niyan pag nag-resign, ang isang empleyado, yung manager, tsaka yung HR, hindi Oo. ikaw. Security guard. Oo. Security guard din. So, suggestion ko, kung nagtatampo ka, di ba? Kung nagtatampo-tampo ka, di kausapin mo yung work bestie mo. Kasi mukhang yung issue din for him eh. Communication. Oo. He felt betrayed daw. Oo nga. Pero understandable. Actually, kung iisipin mo, kung ganun talaga sila ka-close I mean, understandable na bakit mo tinago sa akin, tas aksidente pa niya nalaman. Para napakalaki ng kasalanan sa'yo nung Pero yun nga, kausapin mo na lang muna kasi baka mamaya may rason naman kung bakit hindi sinabi sa'yo. Magalit ka kung inutangan ka ni Jennifer tapos di ka binayaran. Oo. Yun. Malay mo, ayaw niya lang i-hurt yung feelings mo. Or magalit siya kung pangalan niya yung nakalagay doon sa resignation. Diba? Actually. Pinorge yung pirma mo. Pinorge Yan, yung magalit pirma. ka. Oo. Yan. Yan. O diba? Kasi aksidente niya nakita eh. So nabigla siya. Oo. Which is Tsaka bakit Which mo is a naman, normal- kinakailaman yung resignation Oo ka? nga. Hindi, tsaka anong ginagawa mo sa opisina ng HR? Oo Baka nga. naman una mo siya mag-resign. Kaso naunahan ka. Oo. Hindi niya nalang pinasa yung resignation. Para sabay sila. Actually, yung Diba? issue pa dyan, yung Oo. confidentiality. Bakit mo rin tiningnan yung mga papeles dun sa table ng HR Malay mo naman manager. nalingat lang, mabilis yung mata, di ba? Sabi, Pwede. siguro umiiyak Well, na si ganun, Ruben. diba? Bakit ako naman mali ngayon? Tapos sinabi pa sa amin, di alam na namin, wala na confidentiality dun sa kumpanya nyo. Pero yung sa feelings niya, oo, kahit sabihin natin, hindi na naman dapat niya makita yon. Siguro, dahil nagtatampo siya, so kausapin na lang niya yung work bestie niya. Para lang clear, para lang tapos na. Ngayon, kung yung sa issue naman dun sa crush, maghanap na lang siya ng iba. Puro pangit nga doon yung mga kaopisina. Hindi naman kailangan ko-opisina eh. Kailangan sa loob ng opisina. Oo. Lumabas ka sa Alam mo, sa security guard. building. Oo. Oo. Lumabas ka sa Mag-explore ka, di ba? Okay. So, Ruben, sana nakatulong kami ha. Huwag ka na magtampo. At Jennifer, kung ikaw ay nakikinig ng Underpaid Podcast, pwede kang mag-message sa amin. Kunin, yung side mo naman ang Oo. ikwento mo. Ipapachika namin. Totoo bang work besties kayo? Oo nga. Papatulfo na. Baka stalker mo yung si Ruben ha. Oo nga eh. Ipapastanding natin yan. Igigas Oo. natin parehas. Dito nyo pag-usapan yung problema. Oo, so Joke lang yan. mga immortal, kung kayo may mga issues sa office, may mga problema kayo na hinaing, na wala kayong mapagsabihan, mag-message lang kayo sa Underpaid Podcast at matulungan namin kayo Yan. in our own little way. Tayo lang nakakaalam. Oo naman. Oo. Tiyatago naman namin yung mga pangalan nyo. Hindi naman yan yung mga real names. Oo. Diba? So there you have it guys for Jasper Manalang, Jeff Nunez, Dito pa rin kami. Zardos Reyes, CRSP. Yun. I'm your host Stanley Chi and this is the Underpaid The Podcast. roof is on podcast. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.